muna tumuloy si Sasha habang nagpapagaling. Mas malapit sa ospital para sa mga check-up niya at mas maaalagaan ko siya. Noong una, ayaw pa ni Aling Martha, nahihiya raw. Pero sa huli, pumayag din siya, lalo na noong nalaman niyang may nurse akong kinuha para mag-asikaso kay Sasha. Si Sasha naman, noong una, ayaw na ayaw. Kesyo nakakahiya raw, kesyo kaya na raw niya. Sasha, para sa ikabubuti mo rin to, sabi ko. At saka, para makabawi naman ako sa'yo. Please! Ginamit ko na yung pinakaawa kong boses. Sa huli, napilit ko rin siya. Pero may kondisyon. Hanggang sa tuluyan lang akong gumaling, Oliver. Pagkatapos noon, babalik na ako sa apartment ko. Deal, sabi ko, kahit sa loob-loob ko, umaasa akong mas tatagal pa siya. At nagsimula na nga ang cohabitation namin. Medyo awkward noong una. Pareho kaming hindi sanay. Ako, hindi sanay na may kasamang babae sa bahay na hindi ko kamag-anak o katulong. Siya naman, halatang hindi komportable sa laki at gara ng penthouse ko. Grabe naman tong bahay mo, Oliver, sabi niya isang araw, habang naglilibot siya sa sala. Parang pang-display lang sa magazine. Hindi naman, sabi ko. Tirahan ko to. Tirahan ng isang taong sobrang yaman, bulong niya, pero narinig ko. Napangiti na lang ako. Kung alam niya lang, mas gusto ko pa rin yung simpleng bahay namin dati, noong hindi pa kami ganito kasagana. Pero syempre, hindi ko iyon sinabi. Baka isipin niya, nagpapaawa effect ako. Ang pinakaayaw ni Sasha ay yung wala siyang ginagawa. Sanay kasi siyang laging may inaasikaso. Kaya kahit pinagbabawalan ko, minsan nahuli ko siyang nagpupunas ng lamesa o nag-aayos ng mga unan sa sofa. Sasha, ano ba? Saway ko sa kanya isang beses, nang makita ko siyang sinusubukang abutin yung alikabok sa itaas ng bookshelf. Hindi mo na trabaho yan. May mga katulong naman dito para gawin yan. At saka, baka mabinat ka pa. Tiningnan niya ako ng masama. At ikaw, hindi mo rin trabaho ang umiti lang pag may media, o magsuot ng mamahaling damit araw-araw, pero ginagawa mo, di ba? Natameme ako. May punto siya. Iba naman yun, sabi ko na lang. Pareho lang yun, Oliver. Parte yun ng kung sino ka. At ako, parte ng kung sino ako ang pagiging kapaki-pakinabang. Ayokong nakatunga nga lang dito. Hay! Ang hirap talagang makipagtalo sa babaeng to, masyadong maraming logic. May isang gabi, naabutan ko siyang nasa kusina, sinusubukang magluto. Naka-apron pa. Medyo natawa ako sa itsura niya. Seryosong seryoso, nakakunot ang noo habang tinitingnan yung recipe sa cellphone niya. Anong niluluto mo? Tanong ko, sumandal sa hamba ng pinto. Nagulat siya. Ay, kabayo. Muntik na niyang mabitawan yung sandok. Nandyan ka pala. Ginugulat mo naman ako. Sorry, sabi ko, lumapit. Amoy sunog. Namula ang mukha niya. Hindi yan sunog. Medyo well done lang. Ipinakita niya sa akin yung kawali. May ilang piraso ng itlog na kulay itim na. Hindi ko napigilang matawa. Sasha, ano ba yan? Uling. Sinamaan niya ulit ako ng tingin. Che! At least ako, sinusubukan kong magluto. Ikaw, puro ka order sa labas. Hoy, marunong din akong magluto, no, depensa ko. Gusto mo, turuan pa kita. Talaga lang, hamon niya. At yun na nga. Nagkaroon kami ng impromptu cooking session. Masaya. Maingay. At medyo magulo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may mga sandaling hindi ko inaasahan. Tulad noong sabay kaming kukuha ng asin. Nagtama ang mga kamay namin. Pareho kaming natigilan. Nagkatinginan kami. Ewan ko kung gaano katagal, pero parang huminto ang oras. Nakita ko yung mga mata niya, malapitan. Ang ganda pala talaga. Yung klase ng ganda na hindi nakakasawa. Bigla siyang umiwas ng tingin, binawi ang kamay niya. Ako na, sabi niya, medyo nautal. Ako naman, parang napako sa kinatatayuan ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano iyon? Bakit parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko noong nagdikit ang mga balat namin? Hindi na kami masyadong nag-usap pagkatapos noon.
Tahimik kaming kumain ng niluto naming scrambled eggs na may konting sunog na part pero kahit ganoon, parang yun na ang pinakamasarap na scrambled eggs na natikman ko. Siguro dahil kasama ko siya. May mga araw din na dinadalaw kami ni Aling Martha. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niyang nag-aasaran kami ni Sasha. Bagay pala kayo, mga anak, sabi niya isang beses, habang nagkakape kami sa terrace. Sabay kaming napatingin ni Sasha kay Aling Martha, tapos sa isa't isa. Parehong nanlaki ang mga mata namin. Nay naman, sabi ni Sasha, namumula. Ano bang sinasabi niyo? Ako. Wala, sabi ni Aling Martha, ngumingiti ng nakakaloko. Nagsasabi lang ng totoo. Hindi na lang kami umimik ni Sasha. Pero pagkatapos noon, parang mas lalo kaming naging conscious sa isa't isa. May mga sulyap na nahuhuli. May mga ngiting pinipigilan. May mga salitang hindi masabi. Isang hapon, habang nanonood kami ng TV sa sala, actually, siya lang ang nanonood, ako, pasulyap-sulyap lang sa kanya, bigla siyang nagsalita. Oliver. Esan. Salamat ha. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Sa lahat, sabi niya, nakatingin sa sisi pero alam kong sa akin siya nakikipag-usap. Sa pag-aalaga mo. Sa pasensya mo. Kahit minsan, ang sungit-sungit ko. Napangiti ako. Wala ayun. At saka, sanay na ako sa kasungitan mo. Part na iyan ng charm mo. Tumingin siya sa akin, tinaasan ako ng kilay. Charm pala, ha? Naman, sabi ko. Unique. Limited edition. Natawa siya. Yung tawa na malutong, yung tawa na galing sa puso. Ang sarap pakinggan. Parang musika sa tenga ko. Alam mo, Oliver, sabi niya, maseryoso na ngayon. Noong una, akala ko, isa ka lang sa mga mayayamang pasaway na akala mo kung sino. Yung tipong walang pakialam sa iba kundi sa sarili lang nila. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya, pero hindi ko ipinahalata. Akala mo lang yun. Akala ko lang pala, sabi niya, umiti ulit. Kasi, iba ka pala. May puso ka rin pala. Siyempre naman, sabi ko. Tao rin ako, no? Pero yung puso mo, Oliver, sabi niya, tumingin ng diretso sa mga mata ko. Malaki. At mabuti. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Parang may kung anong mainit na kumalat sa dibdib ko. Hindi yung sakit ng bala. Iba to, masarap sa pakiramdam. Hindi ko namalayan, napapatitig na pala ako sa kanya. Sa mga mata niya. Sa mga labi niya. Bigla, parang may kung anong humihila sa akin palapit sa kanya. Gusto ko siyang. Pero bago pa man may mangyari, biglang tumunog ang cellphone niya. Naputol ang moment. Napaiwas kami pareho ng tingin. Awkward. Habang kausap niya kung sino man yun sa telepono, hindi ko maiwasang isipin yung mga sinabi niya. May puso ka rin pala. Malaki. At mabuti. Posible kaya? Posible kayang may nakikita siyang iba sa akin, bukod sa isang mayabang na na tiniketan niya noon. At posible rin kaya na may nararamdaman na rin ako para sa kanya, higit pa sa paghanga at utang na loob. Hay, naku. Ang gulo. Pero isa lang ang sigurado ako. Bawat araw na kasama ko si Sasha, mas lalo siyang nagiging importante sa akin. At natatakot ako. Natatakot ako sa araw na kailangan na niyang umalis. Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko pa yung penthouse ko nang wala siya. Nang wala yung ingay niya, yung kasungitan niya, yung tawa niya. Nang wala yung presensya niya na unti-unti nang pumupuno sa bawat sulok ng buhay ko. At sa mga ngiting pasimple, sa mga biruang maihalong lambing, sa mga titigang hindi sinasadya, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na pareho naming hindi inaasahan. Isang koneksyon na mas matibay pa sa bakal, mas malalim pa sa karagatan. Isang koneksyon na nagsimula sa isang bala, pero ngayon, pinapatibay na ng puso. Akala ko, magiging maayos na ang lahat. Akala ko, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ni Sasha, pwede na kaming magkaroon ng konting kapayapaan, ng konting normal na buhay. Pero sabi nga nila, pag masaya ka, asahan mong may darating na kontrabida. At sa kaso namin, hindi lang isa, kundi dalawa. Una, ang biglaang pagdating ng mommy ko. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Sasha,
Sinigang na hipon na niluto niya, medyo maalat pero masarap pa rin, biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Walang katok-katok. Walang doorbell. Basta bumukas lang. At pumasok si Mommy, si Kim Rick Victoria Chan, in all her glory. Naka-Chanel mula ulo hanggang paa, may dalang Hermes Birkin, at may kasamang dalawang alalay na bitbit ang kung ano-anong paper bags. Oliver, darling, bati niya, sabay beso sa akin. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop bees. And who is this lovely lady? Tumingin siya kay Sasha, mula ulo hanggang paa, yung tingin na parang sinusuri kung peke ba yung perlas sa hikaw. Si Sasha naman, medyo nagulat, napatayo agad. Good morning po, ma'am, bati ni Sasha, medyo nahihiya. Nakapambahay lang kasi siya, yung luma kong t-shirt na ginawa niyang bestida at shorts. Mom, this is Sasha Imperial, pakilala ko. Sasha, this is my mother, Victoria. Imperial, ulit ni Mommy, tinaasa ng kilay si Sasha. Are you related to the Imperials of Forbes Park? Umiling si Sasha. Hindi po, ma'am. Ordinaryo lang po akong tao. Oh, sabi ni Mommy, yung Kio na parang Kia, so you're nobody. Alam ko ang tono na iyon. Madalas niya yung gamitin sa mga taong hindi niya kalebel. And what do you do, dear? Pulis po ako, ma'am, sagot ni Sasha, diretso ang tingin kay Mommy. Hindi siya natatakot. Hinangaan ko siya doon. Is police officer, ulit ni Mommy, this time, may halong pagtataka at hindi ko alam, parang konting pandidiri. How interesting. And you're staying here with Esvaison. Dito na ako sumingit. Mom, Sasha is recovering. She got injured while saving me. Ayokong ikwento ang buong detalye. Alam kong hindi maiintindihan ni Mommy. Saving you? From what? Tanong ni Mommy, tumingin sa akin na parang nagtatanong kung nababaliw na ba ako. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Sasha. May insidente lang po, ma'am. Pero okay na po ang lahat. At pansamantala lang po akong nandito. Nagpapagaling lang po. Ngumiti si Mommy, pero yung ngiti na hindi abot sa mata. Well, that's good to hear. We wouldn't want anything to tarnish Oliver's reputation, would we? He's a very eligible bachelor, you know. And his image is very important for our business. Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Anong ibig niyang sabihin? Na si Sasha, makakasira sa reputasyon ko. Mom, that's enough, saway ko. What? I'm just stating a fact, darling, sabi ni Mommy, inosente ang mukha. Anyway, I have to go. I just came here to give you these. Ipinatong niya sa lamesa yung mga paper bags. Some new shirts. You look like you need them. Tumingin ulit siya kay Sasha, yung tingin na parang sinasabing at ikaw, kailangan mo ng bagong buhay. Pagkaalis ni Mommy, sobrang awkward ng atmosphere. Si Sasha, tahimik lang, nakayuko. Alam kong nasaktan siya sa mga sinabi ni Mommy, kahit hindi niya ipinapahalata. Sasha, I'm so sorry about the Mom, sabi ko, lumapit sa kanya. Minsan, hindi niya alam yung sinasabi niya. Umiling siya. Okay lang, Oliver. Naiintindihan ko. Pero alam kong hindi. Sino ba namang hindi masasaktan pag tinrato ka ng ganoon? She's the public servant, not Siu's girlfriend material. Yun ang eksaktong sinabi ni Mommy sa akin sa telepono noong gabing yun pagkatapos niyang ibisitahin kami. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol kay Sasha, pero knowing the Mom, may mga mata at tenga yan kahit saan. Ang sakit pakinggan. Lalo na dahil alam kong may katotohanan sa sinabi niya, at least sa mata ng society. At parang hindi pa sapat yun, may isa pang problema. Isang umaga, nagulat na lang kami nang makita namin sa front page ng isang tabloid ang picture namin ni Sasha, kuha noong lumabas kami para magpa-check up siya. Ang headline, si Oliver Chan, may bago ng kinakasama. Isang pulis na nakalive, nakatira na raw sa kanyang penthouse. Napasabunot ako sa buhok ko. Sino ang kumuha ng picture na iyon? At sino ang nagpakalat ng balitang to? Si Sasha, nang mabasa niya iyon, namutla. Agad siyang tumayo at pumunta sa kwarto niya. Sinundan ko siya. Naabutan ko siyang nag-iimpake na ng mga gamit niya.
Sasha, ano nang ginagawa mo? Tanong ko, naguguluhan. Aalis na ako, Oliver, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Tama na to, sobra na. Anong sobra na? Dahil lang sa tabloid na iyan? Hindi lang yan, Oliver, sigaw niya. This time, may luha na sa mga mata niya. Pati yung mommy mo. Tama siya. Hindi ako bagay dito. Hindi ako bagay sa'yo. Sasha, huwag mong sabihin yan. Bakit hindi? Totoo naman, di ba, sabi niya, humihikbi na. Isa lang akong ordinaryong pulis, Oliver. Ikaw, si Oliver Chan ka. Ang layo ng agwat natin. At ayokong maging dahilan para masira ang pangalan mo, ang reputasyon mo. Ayokong isipin ng mga tao na ginagamit lang kita. Walang nag-iisip ng ganoon. Meron, Oliver. At kahit wala ako. Ako ang nag-iisip noon. Hindi ko kayang mabuhay sa ganito. Yung bawat kilos ko, binabantayan. Yung bawat tingin sa akin, may kahulugan. Hindi ko to kaya. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang mga braso niya. Sasha, please. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Tumingin siya sa akin, puno ng sakit ang mga mata niya. Hindi ko kailangan ng limos, Oliver. Lalo na ang pagmamahal na galing sa awa. Natigilan ako. Awa. Yun ba ang tingin niya sa nararamdaman ko para sa kanya? Hindi to awa, Sasha, sabi ko, mas matigas na ang boses. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Umiling siya. Ang nakikita ko lang, Oliver, nasasaktan kita. At nasasaktan din ako. Kaya mas mabuti nang itigil na natin to habang maaga pa. Pilit niyang inaalis ang mga kamay ko sa braso niya. Pero hinigpitan ko ang hawak ko. Don't go, pakiusap ko, nanginginig na ang boses ko. Not when just realized what you mean to me. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Ito na. Sasabihin ko na. Wala na akong pakialam kung anong isipin niya. Basta masabi ko lang. Sasha, mahal kita. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Mahal, ulit niya, parang hindi pa rin nagsisink in. Sasha. Mahal kita, ulit ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro noong gabing tiniketan mo ako. O noong gabing iniligtas mo ako. O siguro noong mga araw na inaalagaan kita dito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, mahal kita. Mahal na mahal. Nakatitig lang siya sa akin, walang imik. Tapos, dahan-dahan, tumulo ulit ang mga luha niya. Pero this time, hindi na lang puro sakit. May iba pa. May pag-asa. O Oliver D. Sasha, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Haharapin natin to ng magkasama. Yung mommy ko, yung media, lahat sila. Kakayanin natin to, basta huwag ka lang umalis. Hindi pa rin siya nagsasalita. Pero yung mga mata niya, parang nangungusap. Parang nagtatanong kung totoo ba lahat ng sinasabi ko. Totoo lahat ng to, Sasha, sabi ko, na parang nabasa ko ang isip niya. Bawat salita. Hinawakan ko ang mukha niya, pinunasan ang mga luha niya gamit ang mga hinlalaki ko. Manatili ka, please. Para sa akin. Dahan-dahan tumango siya. Isang maliit na tango. Pero para sa akin, yun na ang pinakamalaking na narinig ko sa buong buhay ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Sa sandaling yun, parang nawala lahat ng problema. Si mommy, yung tabloid, yung mundo. Ang mahalaga lang kaming dalawa. Magkayakap. Nagkakaintindihan. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Marami pa kaming kailangang harapin. Marami pang tinik sa daan. Pero ngayon, mas matapang na ako. Dahil alam kong may kasama na ako. May Sasha na ako. At hindi ko na siya papakawalan pa. Kahit ano pa ang mangyari. Ang bituin, kahit gaano pa kakislap, minsan talaga, may kasamang tinik. Pero yung mga tinik na yun ang magpapatunay kung gaano katibay ang pagmamahalan. At handa akong harapin ang bawat tinik para lang sa bituin ko. Ang bituin kong si Sasha.
Pagkatapos ng gabing yun, ng pag-amin ko kay Sasha, parang may kung anong switch na nag-on sa aming dalawa. Yung mga dating pasimpleng sulyap, naging hayagang titigan na. Yung mga dating aksidenteng hawak kamay, naging natural na lang. May mga ngiting nakalaan lang para sa isa't isa. Ang sarap sa pakiramdam. Parang lumulutang ako sa alapaap, pero at the same time, mas lalo akong naging grounded. Grounded sa katotohanang mahal ko siya, at handa akong ipaglaban yun. Pero alam kong hindi sapat yung pag-amin ko lang sa kanya. Kailangan kong patunayan yun sa lahat. Lalo na sa mommy ko, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumbinsido. At sa media, na walang tigil sa paggawa ng kung ano-anong kwento tungkol sa amin. Kinausap ko ang EEC team ko. Noong una, halos atakihin sila sa puso sa plano ko. Are you sure about this, Sir Oliver? This is unconventional. It could backfire. Paulit-ulit nilang sinasabi. Pero buo na ang desisyon ko. If you can't handle this, I'll find someone who can, Marian kong sabi. Ayun, wala silang nagawa kundi sumunod. Nagpatawag ako ng isang biglaang press conference. Walang masyadong detalye kung tungkol saan. Ang tanging sinabi lang namin sa imbitasyon, an important personal announcement from Oliver Chan. Siyempre, nag-imbita kami ng lahat ng major G's networks, broadsheets, online news sites, pati na iyong tabloid na unang naglabas ng e-scoop tungkol sa amin. Gusto kong harapin sila lahat ng sabay-sabay. Para isang sagutan na lang. Noong araw ng presscon, grabe ang kaba ko. Hindi para sa sarili ko, sanay na ako sa limelight. Kundi para kay Sasha. Alam kong hindi siya sanay sa ganitong eksena. Siya yung tipo ng tao na mas gustong nasa likod lang ng kamera, ginagawa ang trabaho niya ng tahimik. Pero kailangan naming gawin to para sa amin. Para sa future namin. Bago kami pumasok sa ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang presscon, hinawakan ko ang kamay ni Sasha. Nanginginig ito at malamig na parang yelo. Tiningnan ko siya. Namumutla siya at halatang kinakabahan. Okay ka lang, mahina kong tanong, pinisil ang kamay niya. Tumango siya, pero yung mga mata niya, nagsasabing hindi. Kinakabahan ako, Oliver. Sobra. Paano kung hindi nila maintindihan? Paano kung mas lalo lang tayong siraan? Umiti ako sa kanya, pilit pinapakita na kalmado ako, kahit sa loob-loob ko, kinakabahan din ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hinalikan ko siya sa noo. Just trust me, okay? Huminga siya ng malalim. Okay. Medyo kumalma na siya ng kaunti. Pagpasok namin sa ballroom, parang bombang sumabog ang mga flash ng kamera. Ang daming tao. Ang daming tanong na sabay-sabay na binabato sa amin. Pero hindi ako natinag. Iginiya ko si Sasha papunta sa presidential table. Inalalayan ko siyang umupo bago ako umupo sa tabi niya. Sinimulan ko ang presscon sa isang maikling statement. Pinasalamatan ko ang lahat sa pagdating nila. Tapos huminga ako ng malalim. Ito na. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko kayo ipinatawag ngayon, panimula ko, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. At alam ko rin na marami na kayong narinig at nabasa tungkol sa akin, at tungkol sa babaeng kasama ko ngayon. Tumingin ako kay Sasha, umiti. Hinawakan ko ulit ang kamay niya, this time, mas mahigpit. Gusto ko lang linawin ang lahat, patuloy ko. Para wala ng mga haka-haka, wala ng mga maling impormasyon. May isang reporter na nagtaas ng kamay. With Chan, totoo po bang may relasyon kayo ni MS Imperial? At totoo po bang matagal na siyang nakatira sa inyo? Tumingin ako sa reporter. Umiti ako. Yes. Totoo po. May relasyon kami ni Sasha. At mahal na mahal ko siya. Nagkaroon ng bulungan sa buong ballroom. May mga nagulat, may mga parang hindi makapaniwala. Pero hindi pa ako tapos. At tungkol naman sa mga kumakalat na balita na kesyo, tinulungan niya lang ako, o iniligtas, totoo yun. Iniligtas niya ang buhay ko, noong gabing muntik na akong mapahama. Tumingin ulit ako kay Sasha, this time, may pagmamahal at paghanga sa mga mata ko. Pero hindi lang yun. Hindi lang siya ang tumulong sa akin, siya ang nagligtas ng buhay ko araw-araw. Nagulat ang lahat sa sinabi ko.
Pati si Sasha, napatingin sa akin, may pagtataka sa mga mata niya. Araw-araw, ulit ng isang reporter. Ano pong ibig niyong sabihin, Jinri-chan? Huminga ako ng malalim. Simula noong dumating siya sa buhay ko, nagkaroon ng kulay ang lahat. Tinuruan niya akong umiti ulit, yung totoong ngiti. Tinuruan niya akong magpahalaga sa mga simpleng bagay. Pinakita niya sa akin na okay lang maging vulnerable, na okay lang magkamali. In short, iniligtas niya ako sa sarili ko. Sa pagiging malungkot at arogante kong si. Narinig ko ang mahinang singhap ni Sasha sa tabi ko. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Kaya sa lahat ng nagsasabing hindi kami bagay, na ginagamit ko lang siya o ginagamit niya lang ako, nagkakamali kayo, sabi ko, mas matigas na ngayon ang boses ko. Mahal ko si Sasha. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya. Dahil sa tapang niya, sa kabutihan ng puso niya, sa pagiging totoo niya. At wala akong pakialam kung ano pa ang sabihin ng iba. Tumingin ako kay Sasha. Nakita ko ang mga luha na namumuo sa gilid ng mga mata niya. Umiti ako sa kanya. Di mo kailangan gawin to, bulong niya, sapat lang para marinig ko. Pero gusto ko, sagot ko, bumulong din kasi mahal kita. At sa harap ng lahat ng kamera, sa harap ng buong mundo, dahan-dahan akong lumapit sa kanya at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pangako. Isang halik na nagsasabing, ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko. At ipaglalaban kita. Nang maghiwalay ang mga labi namin, narinig ko ang palakpakan ng ilang tao sa audience. May mga ngumingiti, may mga kinikilig. Pero ang pinakamahalaga sa akin, yung ngiti ni Sasha. Yung ngiti na abot hanggang sa mga mata niya. Yung ngiti na nagsasabing naniniwala na siya. Pagkatapos ng press con, parang nabunutan kami ng tinik ni Sasha. Marami pa ring usap-usapan. Marami pa ring basher sa social media. Pero mas marami na ngayon ang sumusuporta sa amin. Mas marami na ang nakakaintindi. At si Mommy? Nagulat siya, syempre. Tinawagan niya ako agad pagkatapos. Noong una, galit siya. Kesyo pinahiya ko raw ang pamilya namin. Kesyo sinira ko raw ang image ko. Pero habang nagsasalita siya, naramdaman kong unti-unti siyang lumalambot. Siguro, nakita niya sa tsiyi kung gaano ako kaseryoso kay Sasha. Kung gaano ako kasaya kapag kasama ko siya. Just be happy, Oliver. Yun na lang ang huling sinabi niya bago ibinaba ang telepono. Hindi yun acceptance, pero at least, hindi na rin yun outright rejection. Baby steps. Sa mga sumunod na araw, mas naging relax na kami ni Sasha. Nakakalabas na kami ng hindi masyadong pinagkakaguluhan. Nakakapamasyal na kami na parang ordinaryong magkasintahan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa terrace ng penthouse, nakatingin sa mga bituin, bigla siyang nagsalita. Oliver. Essen. Salamat ha. Para saan na naman, natatawa kong tanong. Sa lahat. Sa pagtayo mo para sa akin. Sa pagpapakita mo sa lahat na mahal mo ako. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niya, kumikinang na parang mga bituin. Alam mo, noong una, natatakot talaga ako. Akala ko, hindi natin to kakayanin. Akala ko, susuko ka rin. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hinding-hindi ako susuko sa'yo, Sasha. Hinding-hindi kita kayang mawalan. Ngumiti siya. Yung ngiti na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Mahal na mahal din kita, Oliver. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng tahimik na gabi, muli kaming naghalikan. Isang halik na mas matamis, mas malalim. Isang halik na nagsasabing, kahit ano pa ang dumating, kakayanin namin. Basta magkasama kami. Ang pag-ibig, minsan kailangan mong ipagsigawan. Minsan kailangan mong ipaglaban. Pero ang pinakamahalaga, kailangan mong maramdaman. At sa tabi ni Sasha, ramdam na ramdam ko. Ang pag-ibig na totoo. Ang pag-ibig na panghabang buhay. Lumipas ang ilang buwan na puno ng tawanan, konting tampuhan, at higit sa lahat, pagmamahalan. Ang dating tensyon sa pagitan namin ni Sasha, napalitan na ng kumpiyansa at pag-unawa. Si Mommy, unti-unti na ring natatanggap si Sasha. Lalo na nang makita niya kung gaano kasaya ang anak niyang isihi kapag kasama ang istriktang pulis niya. Minsan nga, nahuhuli ko silang dalawang nagbubulungan at nagtatawanan na parang matagal nang magkakilala. Nakakatuwa. Nakakagaan ng puso.
Si Sasha, bumalik na rin sa serbisyo. Medyo nag-alala ako noong una, pero alam kong yun ang gusto niya. Yun ang passion niya. At sino ba naman ako para pigilan siya? Basta ang usapan namin, doble ingat. At lagi siyang magre-report sa akin. Para akong naging personal radio operator niya. Isang araw, nakatanggap kami ng imbitasyon. Isang parangal ang ibibigay kay Sasha para sa katapangan na ipinakita niya noong gabing iniligtas niya ako. Isang medalya ng kagitingan. Sobrang proud ako sa kanya. Siyempre, darating kami. Full force. Kasama si Aling Martha, si Miguel, at pati na rin si Mommy. Ang seremonya ay ginanap sa Camp Crame. Formal. Maraming tao. Mga kapwa-pulis ni Sasha, mga opisyal, at kami ang mga mahal niya sa buhay. Habang tinatawag ang pangalan ni Sasha para tanggapin ang medalya niya, hindi ko mapigilang mapangiti. Ang ganda niya sa suot niyang uniforme. Ang tapang. Ang angas. Yan ang babaeng mahal ko. Pagkatapos niyang tanggapin ang medalya at magbigay ng maikling talumpati, na in fairness, medyo naiyak ako, akala ng lahat, tapos na ang programa. Pero may isang sorpresa pa ako. Noong pabalik na si Sasha sa upuan niya, bigla akong tumayo at lumapit sa kanya. Kinuha ko ang mikropono mula sa MC. Lahat ng mata nasa amin. Pati si Sasha nagulat. "Excuse me lang po sandali," sabi ko, medyo nanginginig ang boses. "May gusto lang po akong sabihin sa babaeng ito." Tumingin ako kay Sasha. Sa mga mata niya na puno ng pagmamahal at kaunting pagtataka. Hinawakan ko ang kamay niya. "Sasha, panimula ko. Noong una tayong nagkita, tiniketan mo ako. Akala ko noon, yun na ang pinakamalas na gabi sa buhay ko. Pero nagkamali pala ako. Dahil yun pala ang simula ng pinakamagandang kabanata ng buhay ko." Nakita ko ang pamumula ng pisngi niya. Ngumiti siya. "Iniligtas mo ako, Sasha. Hindi lang sa mga holdaper kundi sa sarili ko. Binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Tinuruan mo akong magmahal ulit. At araw-araw, pinaparamdam mo sa akin kung gaano ako ka-espesyal." Lumuhod ako sa harap niya. Sa harap ng lahat ng tao. Sa gitna ng hall. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Isang sing-sing. Simple lang pero kumikinang. "Sasha Imperial," sabi ko, tinitigan siya sa mata. "You used to guard the streets, you protected me that night. Now, I have one more important thing I need you to protect for the rest of your life." Huminga ako ng malalim. "Will you protect my heart forever?" Nakita ko ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Sasha. This time, luha ng saya. Ngumiti siya, yung ngiting nagpapabilis ng tibok ng puso ko. "Depended," sabi niya, nagbibiro pa. "May violation ka ba?" Natawa kaming lahat. Pati ako. "Wala na po, officer," sabi ko, umingiti. "Promise." "Magpapakabait na po ako." "For you." Tumawa siya tapos tumango. "Yes, Oliver. Yes, I will protect your heart forever." Isinuot ko ang singsing sa daliri niya. Sakto. Bagay na bagay. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Narinig ko ang palakpakan at hiyawan ng mga tao sa paligid namin. Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso niya, nakasabay ng tibok ng puso ko. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpakasal kami. Isang simpleng beach wedding lang, yung gusto ni Sasha. Pamilya lang namin at ilang malalapit na kaibigan ang imbitado. Walang media. Walang circus. Kami lang. Ang saya. Sobrang saya. Habang naglalakad si Sasha papunta sa akin sa aisle, nabuhangin pala, suot ang isang simpleng puting bestida, hindi ko mapigilang maiyak. Ang ganda niya. Ang swerte ko. At syempre, hindi mawawala ang pagkapulis niya. Kahit sa kasal namin. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasayawan na kami sa reception, napansin kong may nakaipit sa gilid ng bestida niya. Isang maliit na baril. Yung service firearm niya. "Sasha, ano yan?" tanong ko, natatawa. Ngumiti siya. "Just in case, mahal. Baka may magtangkang agawin ka sa akin."
Napailing na lang ako, pero niyakap ko siya ng mahigpit. Walang makakaagaw sa akin sa'yo, Officer Imperial Chan. Hinding-hindi. At yun na nga. Mula sa isang aroganteng tsihi na tiniketan hanggang sa isang lalaking natutong magmahal ng totoo. Mula sa isang striktang pulis na walang kinatatakutan hanggang sa isang babaeng handang ipaglaban ang puso niya. Ang buhay namin hindi perpekto. May mga araw pa rin na nag-aaway kami, nagtatampuhan. Pero sa huli, lagi kaming nagkakabati. Dahil alam naming mas matibay ang pagmamahalan namin kaysa sa anumang problema. Si Sasha, pulis pa rin. Ginagawa pa rin niya ang trabaho niya ng buong puso. Ako naman, sihi pa rin. Pero mas masaya na ako ngayon. Mas may direksyon na ang buhay ko. Dahil may Sasha na ako. Ang babaeng tiniketan ako noon, pero ngayon, siya na ang nagbabantay sa puso ko. At sisiguraduhin kong habang buhay, huli niya pa rin ako. Huling-huli sa pag-ibig niya. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Oliver at Sasha. Ang bawat kabanata na inyong tinutukan, ang bawat emosyon na inyong naramdaman kasama sila, mula sa kanilang nakakainis pero nakakakilig na unang pagkikita, hanggang sa kanilang pinakahihintay na happily ever after, ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang itiniketan mo ako noon, inalagaan ko ang puso mo ngayon, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang kanilang kilig sa mga simpleng asaran, ang kanilang takot sa harap ng panganib, ang kanilang sakit sa mga hindi pagkakaunawaan, at higit sa lahat, ang kanilang lumalalim na pag-ibig. Naging hamon sa akin ang mailahad ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay sa paraang makatotohanan, yung tipong parang kaibigan nyo lang ang nagkukwento ng kanilang love story. Layunin kong maipadama sa inyo ang bawat emosyon na yon, na para bang kayo mismo ang nasa tabi nila, sumasaksi sa bawat ngiti at luha. Kung mayroon mang mga mensahe o aral na nais kong maiwan sa inyo mula sa kwentong ito, ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-ibig ay maaaring matagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang tao. Minsan, yung taong akala mo ay kaaway mo pa, siya pala ang itinakda para sa iyo. Pangalawa, ang tunay na pagmamahal ay kayang lagpasan ang anumang pagkakaiba, sa estado ng buhay, sa ugali, o sa mga hamon na darating. Hindi hadlang ang yaman o propesyon kung ang puso na ang nagsalita. Pangatlo, ang pag-ibig ay nangangailangan ng tapang na ipaglaban ang nararamdaman, tapang na harapin ang panghusga ng iba, at tapang na magsakripisyo para sa minamahal. Ipinakita ni na Oliver at Sasha na minsan, kailangan mong isugal ang lahat para sa taong mahal mo. At higit sa lahat, ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon at sa kaligayahan, gaano man tayo nagkamali o nasaktan noon. Lahat tayo ay deserving mahalin at maging masaya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito niyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumak sa inyo? Si Oliver ba na mayabang pero may tinatagong lambot? O si Sasha na strikta pero mapagmahal? Anong aral ang napulot niyo sa kwentong ito na maaari niyong baunin sa inyong sariling buhay? Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Gustong-gusto kong malaman ang inyong mga iniisip at nararamdaman. At kung nagustuhan niyo ang kwento ni na Oliver at Sasha, huwag din kayong mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong mga social media accounts. Bawat komento at share ninyo ay malaking bagay para sa akin bilang isang manunulat at nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pa akong lumikha ng mga kwentong aantig sa inyong mga puso.